Ito ang unang araw ng ensayo ni Alex bilang isang scholar. At dito nga ay makakasama niya ang dalawa pang scholar na si Sean at si Cemento. At dahil nakita ko na nga kung paano maglaro tong si Alex, ay alam ko na ang kalalabasan ng unang ensayo niya. Go! 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 Nice one! Nice one! Good job! Nice one! Hit! Nice one! Pasok niyo! Pasok! Nice one! Good job! Sabi ko na nga ba, hindi siya mangangapa dahil katulad ni Dia ay sobrang skilled tong si Alex. Sobrang ganda ng footwork, sobrang ganda ng ball handling, halos perfect ang kada execution. Ang tinatrabaho ko na lang dito is yung speed, yung timing. Dahil syempre, meron pa ring certain parts sa kung saan kailangan nila mag-improve. Lalo na si Alex, hindi naman ganong katangkaran, kailangan niya talaga maging sobrang shooter at repetition ang mangyayari dito. Ang goal ko kay Alex ay maging sobrang shooter siya at maging sobrang explosive. Dahil mapupunan nito ang height disadvantage na meron siya. Pero magiging matagal na proseso yan. Bonus na lang talaga na meron siyang napakagandang footwork at ball handling. Ito nga pala ang unang pagkakataon na ako ang magtuturo kay Alex dahil sa unang 4 sessions niya ay si Coach Jake ang nag-handle. Shoutout nga pala kay Coach Jake dahil kitang-kita na talaga dun sa 4 sessions ay siniksik niya ang ensayo ni Alex at dahil dun ay hindi na nangangapa si Alex sa mga itinuturo ko ngayon. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. At pwede pa kayong humabol dahil meron pang 6 na araw na natitira para sa enrollment. At para sa gusto mag-enroll ay message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo on November 11. Pero may isang bagay na talagang napansin ako. Naalala niyo ba guys ang naging storya ni Alex? Yung grabe na mga pinagdaanan niya, mga trahedya sa buhay niya. Nung 1 to 2 months na yung training ko doon, umuwi yung tatay ko galing sa Bargo. Tapos di namin alam, isang araw, di na siya nakakapagsalita, ganyan. Tapos nag-collapse siya. Yun pala, may aneurysm siya sa utak. Nung time na yun, gipit kami. Kasi wala namang ibang inaasahan. Tatay ko lang. So, kailangan mag-isip ng paraan kung paano tutulong. Kung papanoorin ko siya kung paano siya mag-ensayo ngayon, hindi ko haakalain na meron siyang ganong klaseng mabigat na mga problema. Ngayon nakikita ko kung paano niya hinahandle yung mabibigat na problema na hinaharap niya. Dahil kung rumekta kami sa ensayo at hindi ko naman narinig ang pinagdaanan niya, hindi ko rin iisipin na ito palang bata na to ay may mabibigat na dala-dala. Grabe yung focus nito ni Alex despite sa lahat ng pinagdaanan niya. And makikita ko na napakaganda at napakatindi ng foundation ng attitude and mentality nitong bata na to. Isang bagay kung bakit gustong-gusto ko siya maging part ng scholars. Dahil isang magandang halimbawa ang ginagawa niya para sa mga susunod na scholars at maging sa inyong mga nanonood. Na kung siya nakayanan niyang daanan at lampasan at mag-focus sa mga bagay na kontrolado niya, which is yung improvement niya, ay siguradong kaya niya din. Kaya ito pa lang ang unang ensayo ni Alex pero sobrang nabilib na ako sa kanya. At sa nakikita ko ngayon ay talagang deserve niya ang pagkakataon na ibinigay namin sa kanya. Ikaw, anong matindi o mabigat na problema ang pinagdadaanan mo? Or baka meron kang kakilala na katulad ni Alex na punong-puno ng talento at potensyal na hindi lang makamove forward dahil sa mga problema at opportunities na hindi na ibibigay. So pwede nyo i-comment yan guys dahil baka kayo naman ang mabigyan ng opportunity na mapabilang sa scholar ng Mavs Academy. At hanggang dito na lang guys, magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.